Kamakailan lang, noong ika-12 ng buwan, lumabas sa balita ang hakbang ng Amerika para tapatan ang China sa Bangladesh kung saan nagplano silang mag-alok ng mga alternatibong opsyon para sa depensa. Ano nga ba ang nangyayari sa Bangladesh? Kung titingnan mo ang Bangladesh bilang isang maliit na tuldok lang sa mapa, madali itong isnabin. Pero kung titingnan mo ito sa mata ng isang geostrategist, ang Bangladesh ay parang isang tuntungan sa mismong hilagang gilid ng Bay of Bengal, kung saan nagtatagpo ang Timog Asya, Timog Silangang Asya at ang Indian Ocean. At dahil mismo sa lokasyong iyon, naging isang mahalagang piraso ang Bangladesh na hindi maaaring palagpasin ng China. Alam ninyo, ang Bangladesh ay nasa mismong silangang tagiliran ng India, malapit sa Siliguri Corridor, ang makipot na daanan na nag-uugnay sa hilagang silangang India sa natitirang bahagi ng bansa. Kapag kumampi ng husto ang Bangladesh sa Beijing, palaging mararamdaman ng India na para silang sinasaksak sa tagiliran. Hindi kailangan ng kahit isang putok ng baril, sapat na ang malalim na presensya sa infrastruktura, depensa at lohistika para mabulabog ang atensyon ng New Delhi na mapipilitang palakasin ang depensa at mangamba na ang kanilang hilagang silangang rehiyon ay maging madaling target ng panggigipit. Para sa China, ito ay isang tahimik na estratehikong halaga. Hindi mo kailangang magtayo ng base, sapat na ang lumikha ng kawalan ng katiyakan para sa iyong kalaban. Pero hindi lang para ipitin ng India ang halaga ng Bangladesh. Ang mas malaking halaga nito ay nasa dagat. Nakaharap ang Bangladesh sa Bay of Bengal, isang mahalagang sangay na papasok sa Indian Ocean. Dito, may isang geograpikal na katotohanan na laging bumabagabag sa China. Ang kanilang daanan palabas sa karagatan ay napapalibutan ng mga bottleneck, lalo na ang Malacca Strait. Kapag naipit sila sa Malacca, ang buong supply chain ng enerhiya at kalakal ay masasakal at ang kanilang ekonomiya ay makararanas ng matinding pressure. Kaya naman, palaging naghahanap ang Beijing ng paraan para palawakin ang kanilang abot sa Indian Ocean gamit ang mga commercial foothold na maaaring maging estratehikong sandalan kapag kinakailangan. Ang Bangladesh, na nasa bukana ng Bay of Bengal, ay isang perpektong halimbawa nito. At dito, ang laro ng China ay mas parang larong Go kaysa chess. Sa halip na gumawa ng isang hayag na hakbang tulad ng pagtatayo ng base militar na tiyak na mag-uudyok ng matinding reaksyon mula sa US at India, ang China ay gumagamit ng mga paikot, legal at pangmatagalang pamamaraan, mga daungan, kalsada, planta ng kuryente, industrial zones, pautang at armas. Sa unang tingin, mukha itong pang-ekonomiyang pag-unlad, pero sa katotohanan, lumilikha ito ng isang napakahalagang bagay, functional na pagkadepende. Ano ang ibig sabihin ng functional na pagkadepende? Ibig sabihin, kapag ang isang ekonomiya ay umaandar gamit ang mga infrastrukturang itinayo ng iba, gumagamit ng kanilang standard, kanilang mga pyesa at kanilang kapital, darating ang punto na hindi mo na kailangang mag-utos dahil ang kabilang panig mismo ang kusang aayon para hindi maputol ang kanilang lifeline. Ang isang daungan ay hindi lang pantalan, kasama nito ang lohistika, industriya sa baybayin, mga warehouse, kontrata sa operasyon, teknolohiya sa surveillance at isang network ng mga kaalyadong kumpanya. Ang kuryente ay hindi lang planta, kasama nito ang utang, pangmatagalang kontrata at mga patakarang nakatali rito. Kung nag-iisa, hindi ito tanikala. Pero kapag pinagdugtong-dugtong ang maraming proyekto, lilikha ito ng isang ecosystem na kailangang pakisamahan ng Bangladesh. Mayroon ding praktikal na kalkulasyon ang China. Ang Bangladesh ay isang bansang may malaking populasyon, lumalagong ekonomiya at may pangunahing industriya ng tela na nangangailangan ng infrastruktura, kuryente, daungan at lohistika.
Ang ganitong ekonomiya ay palaging may malaki at tuloy-tuloy na pangangailangan sa kapital. Ang pangangailangang iyon ang daan para maipasok ng China ang kanilang pera, kontratista, teknolohiya at higit sa lahat ang kanilang network ng mga koneksyon sa loob ng istruktura ng kapangyarihan at interes sa bansa. Sa madaling salita, hindi lang gustong mamuhunan ng Beijing sa Bangladesh, gusto nilang maging bahagi ng kung paano umaandar ang Bangladesh. Bukod sa infrastruktura, may isa pang piraso na binibigyan ng espesyal na pansin ng China, kooperasyong pandepensa at dual-use technology. Ang armas ay lumilikha ng isang uri ng pagkadepende na hindi kayang gawin ng purong ekonomiya. Pagkadepende sa piyesa, training, maintenance, upgrades at combat standards. Kapag ang isang militar ay gumagamit ng maraming sistema mula sa iisang source, nagkakaroon sila ng tendensiyang malakin sa source na iyon. Para sa Bangladesh, kung palalawakin ng China ang kanilang papel bilang supplier ng armas o tutulong sa paggawa ng mga gamit tulad ng drone, hindi na kailangan ng Beijing na gawing kaalyado sa isang treaty ang Bangladesh. Sapat nang gawin nilang isang lugar ang Bangladesh kung saan ang militar ay sanay na sa kanilang sistema, standards at piyesa. Iyon na mismo ay isang pangmatagalang estratehikong tali. Mula sa mas malawak na pananaw, ang Bangladesh ay nagsisilbing tulay sa pagitan ng iba't ibang espasyo. Sa isang banda ay ang Timog Asya, sa kabila ay ang Timog Silangang Asya, Myanmar, at sa harap ay ang malawak na Indian Ocean. Sa estratehikong imahinasyon ng China, maaaring gumanap ang Bangladesh bilang isang transition point na magpapadali sa pakikialam ng Beijing sa Bay of Bengal, lilikha ng impluensya sa Indian Ocean Rim at kasabay nito, ipaparamdam sa India na ang kanilang sariling bakuran ay hindi naganap na sarado. Ang mismong pakiramdam na iyon ang gustong itanim ng China. Ang kalaban ay kailangang laging nagbabantay. At habang tumatagal ang pagbabantay, mas lalo silang mapapagod. Kaya naman, ang mga kalkulasyon ng China sa pamamagitan ng Bangladesh ay hindi iisang layunin, kundi isang multi-layered na istruktura ng mga layunin. Sa surface level, gusto ng China ng merkado, proyekto, kita, at isang partner na nangangailangan ng kapital. Sa mas malalim na antas, gusto ng China ng isang sistema ng infrastruktura, pananalapi at teknolohiya na lilikha ng functional na pagkadepende. Sa strategic level, gusto ng China ng isang puwesto sa hilagang Bay of Bengal para palawakin ang kanilang abot sa Indian Ocean at kasabay nito, lumikha ng pressure sa tagiliran ng India nang hindi hayagang nagdedeklara ng komprontasyon. Sa madaling salita, ang Bangladesh para sa China ay parang isang piraso ng Go na inilagay sa isang intersection. Ang pirasong iyon ay hindi kailangang maging isang kuta ng militar para magkaroon ng halaga. Sapat nang maging isa itong logistics at defense infrastructure hub na may sapat na lalim para sa anumang malaking laro sa Indian Ocean, may dagdag na hawakan na ang China. Para maisakatuparan ang kanilang mga plano, kailangang hilahin ng Beijing ang Bangladesh sa kanilang sphere of influence gamit ang 4 na paraan. Una, gamitin ang infrastruktura para magtanim ng pangmatagalang pako sa gulugod ng pag-unlad ng Bangladesh. Sa mata ng Bangladesh, ang infrastruktura ay isang pangangailangan para mabuhay. Mga tulay, kalsada, daungan, riles, water treatment at digitalization ng gobyerno. Pero sa mata ng China, ang infrastruktura ang pinakamatibay na paraan para lumikha ng kapangyarihan dahil hindi lang ito semento at bakal. Kasama nito ang mga kontratista, kapital, equipment, technical standards, maintenance at isang buong network ng mga kaalyadong kumpanya. Ilan sa mga proyektong tinutukoy ng mga regional research institutes bilang bakas ng China sa Bangladesh ay mga malalaking infrastruktura na bumubuo sa gulugod ng ekonomiya. Karnapuli Tunnel, Padma Bridge, Padma Rail Link,
Pyra Power Plant, at mga proyekto sa water treatment at digital infrastructure. Ang mahalagang punto ay kapag ang isang bansa ay dumadaan sa electrification, industrialization at urbanization na lubos na nakasalalay sa mga ganitong proyekto, hindi lang istruktura ang ibinebenta ng Tsina, kundi pati na rin ang kakayahang patakbuhin ang hinaharap. Sunod, ilak ng Tsina ang enerhiya para hawakan ang pulso ng pagunlad. Kung ang infrastruktura ang gulugod, ang enerhiya ang pulso. At ito ang larangan kung saan pinakamahirap makawala ang Bangladesh dahil ang kakulangan sa kuryente ay hihila pababa sa kanilang export, lalo na sa industriya ng tela. Noong ika-12 ng buwan, isang bagong pagsusuri mula sa Institute of South Asian Studies, ISAS, ang nagbigay diin sa lawak ng presensya ng mga Tsinong investor at contractor sa mga proyektong pang-enerhiya ng Bangladesh. Inilarawan pa nga nila na ang Tsina ay may sentral na papel sa maraming paparating na proyektong pang-enerhiya. Kapag hawak mo ang kuryente at ang mga pangmatagalang kontrata, hawak mo ang kakayahang magarantiyahan ang katatagan ng ekonomiya ng iyong partner. At sa politika, kung sino ang nagpapanatili ng katatagan ay karaniwang may malakas na boses. Hindi lang iyon, binubuhusan din ng Tsina ang bansa ng kalakalan, supply chain at pinansya para lumikha ng gravitational pull. Itinala ng Reuters na ang bilateral trade ay papalapit na sa napakalaking halaga, mga 10 bilyong dolyar, sa gitna ng lumalaking impluensya ng Tsina matapos ang mga pagbabago sa politika sa Bangladesh. Ito ay isang uri ng soft binding. Nasasanay ang mga negosyo sa kanilang source ng mga produkto, nasasanay ang merkado sa daloy ng kapital, nasasanay ang gobyerno sa mga kontratista, at unti-unti, ang opsyon ng Tsina ay nagiging default na opsyon dahil ito ay mabilis, mura, laging available, at may kaunting kondisyon kumpara sa mga package mula sa kanluran. Ang gusto ng Beijing ay hindi lang magbenta o magpautang, kundi lumikha ng isang gravity of interests. Habang mas maraming grupo sa ekonomiya ng Bangladesh ang nakikinabang, mga subcontractor, lohistika, enerhiya, industriya sa baybayin, mas nagiging mahirap para sa anumang gobyerno na biglang lumiko nang hindi nagbabayad ng malaking halaga sa loob ng bansa. At hindi pa diyan natatapos, hinahawakan din ng Tsina ang depensa at dual-use technology para gawing pangmatagalan at mahirap palitan ang pagkadepende. Ang kooperasyong pandepensa ay isang lubid na iba sa ekonomiya dahil lumilikha ito ng pagkadepende sa training, pyesa, maintenance, upgrades at combat standards. Sa ulat ng Reuters noong ika-11 ng buwan, malinaw na nakasaad na lumagda ang Tsina sa isang kasunduang pandepensa na may kinalaman sa pagtatayo ng isang drone factory malapit sa hangganan ng India, at may papel din sila sa mga negosasyon para sa mga armas tulad ng JF-1 dapat. Ito ay isang uri ng kooperasyon na parehong teknolohikal at militar. Ang drone factory ay hindi lang pagbili at pagbenta ng armas. Ito ay isang hakbang mula sa pag-import patungo sa lokal na kakayahan. Ibig sabihin, mas malalim na maibabaon ng Tsina ang kanilang sarili sa istruktura ng depensa ng Bangladesh sa pamamagitan ng teknolohiya, pyesa at operational ecosystem. Dahil dito, lumilikha ito ng isang komportableng bitag. Nakukuha ng Bangladesh ang bilis ng pag-unlad, habang nakukuha naman ng Tsina ang functional na pagkadepende. Kapag nasanay ka ng magtayo ng tulay at kalsada gamit ang isang sistema ng mga kontratista, mahihirapan ka ng magpalit dahil ang pagpapalit ay nangangahulugang pagkaantala ng proyekto, pagtaas ng gastos at pagkalito sa standards. Kapag ang kuryente o mga proyektong pang-enerhiya ay nakakabit na sa isang sistema ng mga investor, mag-aatubili kang gumawa ng tensyon dahil hindi kakayanin ng ekonomiya ang biglaang pagkabigla. Katulad din ito sa depensa.
Kapag nasanay ka na sa mga piyesa at sistema, mas mahirap magpalit dahil aabutin ng maraming taon, napakamahal, at may panganib sa iyong combat capability sa transition period. Ito ang masakit na katotohanan na dinaranas ng maraming mas mahihirap na bansa na nahuhulog sa bitag ng Tsina. At sa ganoong paraan, hinihila ng Tsina ang Bangladesh sa kanilang sphere of influence sa pamamagitan ng pagiging bahagi ng mismong sistema ng operasyon ng Bangladesh mula sa mga gusali, kuryente, kalakalan, hanggang sa depensa, hindi lang bilang isang diplomatikong partner. Ang kabalintunaan ay ito. Hinihila ng Tsina ang Bangladesh sa kanilang gravity gamit ang mga lubid na napakahirap putulin. Infrastruktura, enerhiya, kalakalan, at lalo na ang dual-use defense. Habang nagsisimulang humigpit ang mga lubid na iyon, ang pakiramdam sa Dhaka ay parang nasa isang sitwasyon na malayo na ang narating. Kung gusto mong bumalik, natatakot kang mabagalan ng pagunlad, matakot sa kakulangan ng kuryente, matakot na maputol ang mga proyekto, matakot na magulo ang supply chain, at matakot na tumaas ang gastos sa depensa. Ngunit dahil ang diskarte ng Beijing ay parang larong go, sa pamamagitan ng paglalatag ng mga puntos at pagkonekta sa mga ito, na ginagawang tila purong ekonomiya ang lahat, mas lalong nakikita ng Washington ang tunay na kalikasan nito. Hindi tinutulungan ng Tsina ang Bangladesh na umunlad, kundi nagtatayo sila ng isang ecosystem ng pagkadepende. At sa mismong sandali na maaaring maniwala ang Tsina na nakalikha na sila ng isang pangmatagalang lock, lalo na nang lumitaw ang kooperasyon sa depensa at mga drone, pumasok ang Amerika para sirain ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagsasara sa dalawang balbula, ang balbula ng depensa at ang balbula ng supply chain. Ang pagpasok ng Amerika ay napapanahon at matindi ang tama. Diretsahang sinabi ng US Ambassador sa Dhaka na plano ng Washington na mag-alok ng mga sistema ng depensa mula sa Amerika at mga kaalyado nito bilang alternatibo sa mga kagamitang mula sa Tsina. Mukhang simple, pero ito ay isang direktang suntok sa bagay na itinuturing ng Tsina bilang pinakamatibay na lubid, ang system standards at mga pyesa. Dahil sa depensa, ang lumilikha ng kapangyarihan ay hindi lang ang pagbebenta ng armas. Ang kapangyarihan ay nasa likod ng mga eksena na tumatagal ng dekada, training, maintenance, pagpapalit ng pyesa, software updates, command and control integration, data standards, at communication systems. Kapag nasanay na ang isang militar sa isang sistema, nakatali na sila rito, parang nakatali sa isang circulatory system. Kung masaasa ang Bangladesh sa mga armas mula sa mga kumpanyang pandepensa ng Tsina, lalo na sa mga dual-use capabilities tulad ng drone, hindi nakakailanganin ng Tsina ng base militar para magkaroon ng impluensya. Sapat na hindi malayang makapagpalit ng sistema ang Bangladesh nang hindi nagbabayad ng malaking kapalit. Inilarawan ng Reuters ang konteksto kung saan lumagda ang Tsina sa isang kasunduang pandepensa na may kinalaman sa isang drone factory malapit sa hangganan ng India at may papel sa mga negosasyon para sa mga armas tulad ng F-17. Kaya naman, ang galaw ng Amerika ay putulin ang landas na ito sa hinaharap. Kung mahihila ng US at mga kaalyado nito ang Bangladesh sa ibang system standard o kahit man lang makalikha ng isang posibleng transition path, ang lubid na gustong higpitan ng Tsina ay luluwag mula mismo sa ugat. Pero naiintindihan ng Washington na hindi sapat ang usapang depensa lang dahil hindi nabubuhay ang Bangladesh sa mga strategic na diskurso. Nabubuhay ang Bangladesh sa export lalo na sa tela at nabubuhay sa kuryente, trabaho at mga order. Kaya binuksan ng US ang ikalawang balbula, ang supply chain at kalakalan o sa madaling salita, pagpapalit ng economic gravity.
Sunod-sunod na inilabas ng media kamakailan ang datos na nagpapakita na ang industriya ng tela ng Bangladesh, ang gulugod ng kanilang export, ay umaasa sa isang bagong kasunduang pangkalakalan na makakatulong na mabawasan ang buwis at magbukas ng daan matapos ang paghina ng mga order. Kasabay nito, inihayag ng White House ang Agreement on Reciprocal Trade sa pagitan ng US at Bangladesh bilang isang hakbang para palakasin ang kanilang bilateral economic relations. Ang estratehikong punto rito ay hindi ang ilang porsyento ng pagtaas o pagbaba ng taripa, kundi kung paano idinisenyo ng US ang mga kondisyon para hilahin ang supply chain patungo sa kanilang orbit. Ang lohika ng Washington ay ito: kung ginagamit ng China ang mga proyekto at pautang para lumikha ng functional na pagkadepende, gagamitin naman ng US ang market access at mga kondisyon sa raw materials at supply standards para baguhin ang interes ng mga negosyante sa Bangladesh. Halimbawa, ang kasunduan ay may bahaging nagbibigay ng tax-free quota na nakakabit sa pag-import ng mga materyales para sa tela mula sa US, na ginagawang isang puwersa ang pagpasok sa merkado ng US para hilahin ang Bangladesh palayo sa sistema ng materyales at network na madaling kontrolin ng China. Sa madaling salita, ang China ay nanggagapos gamit ang kapital at proyekto. Ang US naman ay nanggagapos gamit ang merkado at supply chain, isang uri ng soft binding. Pero napakalakas dahil direkta itong tumatama sa bulsa ng buong industriya. At ito ang dahilan kung bakit nakatuon ang Washington sa dalawang balbulang iyon. Kung masisira ng US ang trend ng pagkakakulong ng Bangladesh sa sistema ng armas ng China, mawawala sa Beijing ang kanilang pinakapangmatagalang lubid ng impluensya, isang lubid na kapag naihigpit na, napakahirap ng kalasin. Ang alok ng US para sa alternatibo ay direktang tumututok dito, magbukas ng daan para sa paglipat ng sistema o kahit man lang lumikha ng balanse para hindi ma-lock in ang Bangladesh sa iisang source. At kung maipaparamdam ng US sa mga exporter ng Bangladesh na ang kanilang kaligtasan ay nakasalalay sa mga patakaran ng Amerika, market access, standards, at source ng materyales, ang gravity ng interes sa loob ng bansa mismo ang hihila sa kanilang mga patakaran palapit sa Washington. Ang balangkas ng kasunduan at ang inaasahang pagbawas ng buwis para sa tela ay ang paraan ng US para maglagay ng sarili nilang gear sa ekonomiya ng Bangladesh para umikot ito sa direksyong gusto nila. Pagdugtungin ang dalawang balbulang ito at makikita mong tama ang ginagawa ng Amerika. Hindi nila sinusubukang agawin ang Bangladesh gamit ang mga slogan, kundi sinisira nila ang dalawang mekanismong madalas gamitin ng China para ilak ang impluensya. Ang paglok gamit ang military system standards at ang paglok gamit ang economic ecosystem. Kapag nayanig ang dalawang lock na iyon, lahat ng piraso ng Go na ikinalat ng China, mga daungan, kalsada, planta ng kuryente, mga proyekto ay biglang hindi na magiging gaanong nakakatakot dahil magkakaroon ng mas maraming opsyon at mas malaking espasyo para makipagnegosasyon ang Bangladesh. Iyan ay kung titingnan natin sa paimbabaw na antas. Sa ilalim ng mga hayag na galaw, ang ginagawa ng US sa Bangladesh ay hindi para manalo ng ilang kontrata at lalong hindi para sumigaw ng pumili kayo ng panig. Lubos na nauunawaan ng Washington na ang impluensya ng China ay wala sa isang proyekto lang, kundi nasa mekanismo ng paglock, isang mekanismo na habang umuunlad ang Dhaka, mas lalo silang nahihirapang kumawala sa orbit ng Beijing. Kaya naman, hindi sinisira ng Amerika ang bawat bloke, direkta nilang tinatarget ang mismong kandado. At ang kandadong iyon ay gumagana gamit ang dalawang susi, ang defense system standards at ang gravity ng supply chain. Kung titingnan lang natin ang depensa,
sa simpleng paraan ng kung ano ang binibili at ibinebenta, tiyak na makakaligtaan natin ang pinakamahalagang bahagi. Ang modernong depensa ay hindi na lang tungkol sa pagbili ng ilang eroplano o drone. Ito ay isang buong ecosystem mula sa radar, komunikasyon, electronic warfare, command and control, target data, hanggang sa training, maintenance, spare parts, software, at kakayahang mag-upgrade sa paglipas ng panahon. Naiintindihan ito ng Tsina kaya nilalaro nila ang dual-use card. Parehong civilian technology at military capability, parehong technical cooperation at pag-ugat sa mismong sistema ng armadong lakas. Kapag ang isang militar ay gumagamit ng maraming kagamitan na sumusunod sa standard ng Tsina, unti-unti silang makukulong sa isang katotohanan. Para umandar ng maayos, kailangan nilang umasa sa supply chain ng piyesa, mga eksperto, software at proseso mula sa Beijing. Ang impluensya ay hindi na kailangang ideklara, ito ay umiiral na sa mga technical na linya. Hindi kailangang palitan agad ng US ang lahat. Ito ay parehong mahal at magdudulot ng kaguluhang pampulitika. Ang karaniwang diskarte ng US ay isang soft unlock, magpasok ng ilang mahahalagang kakayahan tulad ng secure communications, maritime surveillance at cybersecurity. Isama ang Bangladesh sa mga training at exercises na sumusunod sa standards ng US at mga kaalyado at unti-unting lumikha ng isang bagong balangkas para hindi makulong ang Bangladesh sa sistema ng Tsina. Ito ang dahilan kung bakit nakatuon ang US sa depensa. Dahil kapag nasira nila ang system standard, ang impluensya ng Tsina sa susunod na 10 hanggang 20 taon ay mapipigilan mula pa lang sa ugat. Maaring magtayo ng tulay at pabrika ang Beijing, pero kung hindi nakakulong ang Bangladesh sa combat at data system ng Tsina, mahihirapan ang Beijing na gawing strategic na kapangyarihan ang kanilang mga economic points kapag nagkaroon ng krisis. Kung ang depensa ang matigas na kandado, ang ekonomiya naman ang malambot ngunit mas malakas na kandado dahil tumatama ito sa trabaho, foreign currency at katatagan ng lipunan. Nabubuhay ang Bangladesh sa export. At kapag nabubuhay ka sa export, ang kapangyarihan ng iyong partner ay wala sa pangako ng pamumuhunan, kundi nasa access sa kanilang merkado at sa mga patakaran ng laro. Ang Tsina ay karaniwang nanggagapos gamit ang kapital at proyekto nagbubuhos ng pera sa infrastruktura, enerhiya at industriya sa baybayin na lumilikha ng pakiramdam ng pagunlad at pagiging mahirap palitan ng kontratista. Pero mayroon ang US na hindi kayang palitan ng Tsina sa ilang industriya, ang hatak ng merkado at ang kapangyarihang magtakda ng mga pamantayan sa supply chain. Ang malalim na laro ng US, kung gayon ay hindi lang pagbawas ng buwis o pagpirma ng isang kasunduan. Ang gusto ng US ay dalhin ang mga negosyante ng Bangladesh sa isang napaka-praktikal na konklusyon. Kung gusto ninyong mabuhay, lumaki at mapanatili ang mga order, kailangan ninyong sumunod sa mga pamantayan at landas na itinakda ng Amerika. Kapag nangyari iyon, mapupunta ang Bangladesh sa isang napaka-espesyal na estado. Maaaring tumatanggap pa rin sila ng mga proyekto mula sa Tsina, pero ang kanilang kabuhayan sa export ay nakadepende na sa sistema ng mga pamantayan ng US. Ito ang tinatawag na pagpapalit ng gravity. Lumilikha ng gravity ang Beijing gamit ang kapital. Lumilikha naman ng gravity ang Washington gamit ang merkado, mga pamantayan at istruktura ng supply chain. Sa mas partikular na paraan, isinisingit ng US ang kanilang impluensya gamit ang mga bagay na teknikal pakinggan pero nagsisilbing tali. Mga pamantayan sa transparency ng pinagmulan, pagsunod sa labor at environmental laws, traceability requirements sa chain, at mga insentibo na nakakabit sa istruktura ng mga materyales tulad ng bulak, sinulid at teknolohiya sa inspeksyon.
Ang mga mekanismong ito ay pumipilit sa mga negosyo sa Bangladesh na pumili ng landas kung gusto nilang mapanatili ang pangmatagalang mga order. Kapag ang mga malalaking kumpanya, ang mga nagbibigay ng trabaho sa milyon-milyong manggagawa ay nasanay ng umandar ayon sa mga pamantayang iyon, sila mismo ang magiging puwersang hihila sa mga patakaran sa loob ng bansa. Kahit sinong gobyerno sa Dhaka ay maaaring magsalita tungkol sa kasarinlan, pero kapag ang foreign currency at katatagan ng lipunan ay nakasalalay sa isang merkado, sila mismo ang maglilimita sa kanilang mga kilos para hindi mawala ang pagkakataong iyon. Ito ang kapangyarihan istilong Amerikano. Hindi kailangang direktang kontrolin, sapat nang itakda ang mga patakaran ng laro. May isang napakadelikadong punto rito. Kung darating ang US na may attitude na piliting pumili ng panig, magririk ang Bangladesh dahil sa kanilang sentimiento ng soberanya at dahil ayaw nilang makipag-away sa kanilang mga kapitbahay at partner. Kaya naman, ang malalim na laro ng Washington ay karaniwang nakabalot sa isang wikang madaling tanggapin: diversification, capacity building, opening options, risk reduction. Pero sa ilalim ng balat na iyon ay isang malamig na layunin: huwag hayaang makulong ang Bangladesh sa iisang sistema ng China. Hanggat may daan ang Bangladesh para sa paglipat ng sistema ng depensa at mayroong gravity ng supply chain na kumakampi sa US, lahat ng piraso ng Go na ikinalat ng China, mga daungan, kalsada, pabrika, proyekto ay hindi na makakalikha ng isang deadlock. Ang Bangladesh ay magiging isang chessboard na may maraming pinto. At kapag may maraming pinto, tataas ang kanilang bargaining power, tataas ang kanilang autonomiya at hihina ang impluensya ng sinumang gustong magmonopolyo. Ngayon, ang bukas na tanong ay, pipiliin ba ng Bangladesh na maging isang logistic and security hub sa ecosystem ng Sino sa Bay of Bengal? Ang sistema ng pag-lock ng Beijing o ang sistema ng mga patakaran ng Washington? Ang pagpili ay nasa Bangladesh at ito ang magtatakda sa kapalaran ng kanilang bansa.